Magandang araw mga boss. Kung natatandaan niyo, ito yung pinalitan ko ng washer dito sa ibabaw ng shock mounting dahil nga sa meron itong langit-ngit kapag nalubak, merong kaunting lagutok. Eh ang gusto mangyari ni customer, ibalik ko daw yung original na flat washer niya at alamin ko daw kung bakit nagkakaroon siya ng ingay pag nakalagay yung original na flat washer dito sa shock mounting niya o rubber mount. Eh sabi ko nga sa kanya na malamang mali yung nailagay na shock mounting dito sa shock absorber niya kaya nagkakaroon ng ingay. Kaya ayan ang aalamin ko mga boss, pero unahin ko munang palitan itong fog light niya dahil nga sa pinapasok na daw ng tubig at hindi na daw umiilaw. Pag ganito mga boss, hindi ko na binabaklas ng buo itong bumper niya, inaangat ko na lang yan, ayan o, pag natanggal ko na yung mga tornilyo dito sa ibabaw, pag bumuka na itong bumper niya, unahin ko nang tanggalin yung fog light niya dito sa driver side. Meron lang naman yung nakalagay na dalawang screw. Kaya gagamit ka lang dyan ng Phillips screw na pag natanggal mo na yung dalawang screw niyan, pwede mo na ngayon bunutin itong fog light. Pasensya na mga boss sa takpan, no? Pero naiangat ko na itong fog light, huhugutin ko na lang itong connector niya. Ayan. Ayan yung fog light mga bossing. Pinapasok na daw siya ng tubig kaya hindi na gumagana at ito na ngayon yung bagong fog light niya. Pag nilagay niyo naman itong bagong fog light, same procedure lang kung paano niyo tinanggal yung lumang fog light niya, ganun niyo rin ikakabit itong bago. Siyempre, pakapit niyo yung dalawang screw niyan, tapos gamit ka na ngayon ng Phillips screw mo para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang screw ng fog light mo. Pag okay na, o ilagay mo na itong socket wire. Siguraduhin mo lumawat maigi yan, or ibig kong sabihin, nag-lock siya para hindi siya magkaroon ng loose connection. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa kabilang side. Same procedure lang mga boss kung paano mo tinanggal yung lumang fog light mo, ganun din dito sa kabilang side. Meron ka rin dyan tatanggalin dalawang screw gamit niya itong Phillips screw mo. Pag natanggal mo na yung dalawang screw, pwede mo na ngayon iangat itong lumang fog light mo, tapos hugutin mo na ngayon itong connector niya. Ipipress mo lang yan, tsaka mo ngayon hugutin na itong connector. O, di ba? Natanggal mo na itong lumang fog light mo at ito na ngayon yung bago. Siyempre, titingnan mo yung direction ng bagong fog light mo bago mo yan ilagay. Pag okay naman, pwede mo na ngayon ilagay yung dalawang screw niyan sa magkabilang gilid. Tapos gamit yung Phillips screw mo, i-final mo na ngayon yung higpit. O di ba mga bossing, basic lang. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong connector niya. Siguraduhin mo lang nag-lock yan. At pag okay na, check mo rin dito sa kabila kung may mali ka. Pag sigurado kang tama na yung pagkakagawa mo, walang naging problema, pwede mo nang ibalik itong bumper mo. Siyempre, siguraduhin mong naka-align yan para naman hindi pangit kapag natapos mo yung trabaho, di ba? After mo maitaas itong bumper mo, dito sa kabilang side ka muna magsimula, tignan mong maigi yan kung nakatapat siya sa ganyan, tsaka mo ngayon paluin para mag-lock siya. Ayan, ganun lang oh. Tapos sa kabilang side, ganun din. Kasi may maglalak dyan mga boss eh, parang may ipin itong bumper mo na tutusok dito sa fender niya eh, oh. 'Di ba? Oh, pag naitapat ko na, oh, tsaka ko ngayon siya papaluin. Kaya lang, luma na rin itong sasakyan ni customer, wala na mga plastic clip yan. Tornilyo na yung mga nakalagay. Pero bago mo ilagay yung mga tornilyo niyan, siguraduhin mong naka-align itong bumper, nakadiretso siya. Baka mamaya yung pinakamukha niyan eh nakangiwi, ang pangit tignan nun. O pag nailagay mo na yung dalawang tornilyo dito sa ibabaw ng bumper mo, siguraduhin mo siyempre na mahigpit yan. At kung kailangan maglagay ka ng cable tie dito sa magkabilang gilid ng bumper mo, pwede naman. Ayan o, nilagyan ko ng cable tie para mas matibay. Kabilaan yan mga bossing. Kasi nga, hindi na pwedeng lagyan ng plastic clip eh. Kaya cable tie na lang. Ayan. Okay na. Siyempre naman, yung sumobra dito sa cable tie mo, putulin mo yan. Hangga't maaari, isagad mo yung pagputol para hindi siya makasugat. O di ba? Ganun lang. At dito nga pala sa kabilang gilid, dahil nga sa may tinanggal akong tornilyo dyan, syempre ibabalik ko yun. Pwede kasing mahina na yung clip nitong bumper, kaya nilagyan na yan ng tornilyo. Dahil okay na ako dyan, punta na ako dito sa problema ni customer. I-check ko muna yung pang-ilalim niya kung meron siyang kalog or sira. Kaya lang wala namang. Kaya tatanggalin ko na itong mga nut niya dito sa gulong. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung mga nut. Kaya pwede ko na ngayon i-pull out itong gulong niya. Tabi ko muna yan. Tapos punta na ako dito sa problema ni customer. Ayan yung washer na ikinabit ko mga boss eh.
Kung mapapansin niyo, maayos naman yung pagkakalapat nitong washer. Kaya lang ang gusto ni customer 'pag nalibre ulit ako, i-check ko kung bakit nagkaroon ng ingay itong shock mounting niya, bago daw 'yan, pati yung shock absorber bago din. Naayon nga sa kanya, kailan lang daw niya yan napapalitan. At ang gusto niyang mangyari ngayon, i-diagnose ko maigi kung saan talaga nanggagaling yung ingay. Maganit daw kasi ito 'pag nililiko, tapos 'pag napadaan sa maliit lang na lubak, meron din siyang kaunting lagutok. Kaya sabi ko sa kanya, ang pinaka-the best nito, tanggalin ko itong shock absorber. Pero napaunahan ko na siya dito mga boss, na sinabi ko nga na pwedeng mali yung nilagay na rubber mount niya or yung shock mounting. Sa pagtanggal naman itong shock absorber, madali lang. I-disconnect mo itong stabilizer linkage na, tapos itong bolt and nut sa shock absorber, tatanggalin nyo yan para ma-disconnect nyo itong steering knuckle. Pati yung brake hose at yung ABS wire niya, i-disconnect nyo sa shock absorber. Siyempre, kung nakita nyo, una ko nang niluwagan yung nut dito sa ibabaw ng shock absorber. At dahil sa wala nang nakakapit dito sa shock absorber, tinanggal ko na yung nut niyan sa ibabaw, tapos pwede ko na ngayon i-pull out itong shock absorber para ma-check ko na yan kung saan nga nanggagaling yung ingay. Na ang naging suspect ko nga dyan ay mali itong nilagay na shock mounting o rubber mount. Kaya ipakita ko kay customer, ipatong ko itong original na mounting washer niya dito nga sa rubber mount. Kaya ang problema mga boss, kung makikita nyo, hindi siya nakalapat ng maayos, kaya nagkakaroon siya ng ingay pag lumiko or pag nalulubak nga siya. Kaya nga ang ginawa ko dyan, pinalitan ko siya ng washer at kung makikita nyo, lapat siya. Kaya sabi ko kay customer, mali talaga yung inilagay sa kanya na shock mounting, kaya bumili lang siya ulit para maibalik ko nga yung original niya na washer. Ito yung dati yung nakalagay, di ba tinanggal ko? Oo. Nakaangat, oo. Ito talaga ang tama. Yan dikit Kung mapapansin niyo yung original na washer, malalim yung gitna niya, kaya tumatama yun sa nut. Pero itong washer na lumapat dito sa mounting, mababaw lang yan at yung pinakapitan niya hindi sumasayad sa nut. Tanggalin ko muna itong washer, pati itong rubber mount niya, para ma-check ko nga itong strut bearing. Ramdam ko kasi magaspang siya pag pinipihit. Strut bearing kalago. Tsaka yung ikot niya hindi magaspang Bili ka na lang. Sige, sulat mo. Para sure tayo. Ito yung original niya na Tapos, yung ikinabit sa kanya na bago, tingnan nyo, nakaangat hindi siya nakalubog. Ginamit kahit na hindi naman siya eksakto. Kaya, pag lumili ko, maingay. Tumatama ito dun sa kaha ito. Hindi siya nakadikit. Ngayon, pinapalitan ko ngayon siya ng iba. Sabi ko, hindi yan ang para dyan. Ito talaga, ito bago to. Ayan tingnan, pag nilagay, lapat di ba? Nakalapat. Ba, ayan, lapat na lapat. Ito yung bago yung pinabili ko tingnan nyo itong kakakabit lang nito. Ilang buwan pala nakalagay ito? Dalawang buwan pala, tingnan mali agad nakalutang hindi siya lapat basta ikinabit na lang. Sabi ko nga kay customer, kaya maganit ipihit yung manibela niya. Pwedeng yung washer, tumatama kasi yung sa nut, ayun na nagpipigil ng pagpihit niya ng manibela Kasi nga, pag tinatanong ko siya, pag nililiko niya yung manibela, hindi ka natatanggal, pero magalit. Parang magalit siya. Ayun nga yung problema niya mga boss, na pag nililiko niya yung manibela, maganit nga raw. Umiingit. Kaya lang, tanong ko, bakit di niya binalik dun sa gumawa? Kaya ka nga nagpagawa, di ba? Para maayos. Para maayos Buti na lang, nandiyan. Actually mga boss, nireklamo niya daw yun sa gumagawa. Kaya lang, ang ginawa nila, yung nakanganga na washer, inipitan nila ng rubber. Nawala naman yung ingay, kaya lang bumalik din kinabukasan. Tinanong ko kung magkano ginastos niya 13,000? Magkano lang bili mo dyan 1,000 lang. Kasama na yung shock. Palit shock Palit shock. Yun nga mga boss, 13,000 mahigit yung nagastos ni customer, pero kasama na pala sa napalitan itong shock absorber. Tanggalin ko na nga itong nut dito sa rod ng shock absorber. Gumamit ako dyan ng Allen wrench mga boss para mas madali yung maluwagan itong nut. Tapos pwede mo na ngayon iangat itong spring seat ng coil spring. Kuha lang ako ng plus screw mga boss para sikwatin ko itong strut bearing niya na nakatusok nga yan dito sa
spring seat. Ayan mga boss, natanggal ko na. At kung makikita nyo, buksan ko nga itong strut bearing niya. Iangat ko yan. Kapiranggot pa yung grasa. Yung tuyo agad. Kapiranggot ang grasa. Kaya naman pala. Chinek ko lang yan mga bossing, pero may bago namang nabili si customer na strut bearing. Ayan o. Bago ko ipatong dito yan sa spring seat niya, papahiran ko muna yan ng kaunting grasa. At pag okay na, isentro nyo yan dito sa spring seat niya, tsaka nyo ngayon siya idiin. Ayan, pumasok na siya mga boss at pinipihit ko yan. So far, so good na. Wala nang sabit yan. Kaya pwede ko nang ipatong yan dito sa ibabaw ng coil spring. Tapos itayo ko itong shock absorber. Siyempre, iayos ko muna yung coil spring yan. Pero bago yon, pahiran ko muna ng grasa itong papatungan ng coil spring. Kasi minsan mga boss, nakakarinig ako dyan ng ganon pag nagpipihit ng manibela. Pwede rin dyan panggalingan. Kaya nga, every time may mga problema, mga langit kitang isang sasakyan, talagang hindi sa akin nakakaligtas na pahira ng grasa yan. Para sigurado ako na after nyo naman mapahira ng grasa yan, syempre dapat itong coil spring, siguraduhin mo yung dulo niyan nakatapat sa stopper nitong shock absorber. Ganon din dito sa ibabaw, yung spring seat niya, dapat tama din yung guide niya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong nut ng rod ng shock absorber mo, ipakapit mo na yan sa thread niya. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 17 para mahigpitan mo na nga itong nut ng rod ng shock absorber mo. Sagad mo na yung paghigpit sa nut, tapos gamit ka na ng Allen wrench mo para maipanel mo na nga yung higpit. O di ba mga bossing, basic na basic lang naman. After nyo mahigpitan yung nut, isubok ko ulit itong lumang rubber mount niya. Yan mga boss. Tapos ilagay ko itong washer. Kung mapapansin nyo, ayan o, di ba, mayroon siyang puwang, tapos yung pinakapitan nitong washer tumatama yan dun sa nut niya. Kaya pag hinigpitan mo yan sa ibabaw, talagang maganit, pihitin yung manibela. Pero itong bago mga boss na pinabili ko, yan yung tama. Tingnan nyo, ipatong ko itong washer niya. Eksakto lang, lapat siya. Tapos hindi siya sumasayad dun sa nut nitong rod ng shock absorber. Kaya pag pinihit mo yung manibela, hindi na siya maganit at hindi na makakarinig ng ingay si customer. Kita nyo naman, di ba? Lapat na itong washer dito sa rubber mount niya. Pero dito sa lumang rubber mount, ipapatong ko yung mga boss. Tingnan nyo, mababaw kasi itong nailagay na rubber mount hindi siya malalim compare dito sa bago malalim siya. Ayun ang pagkakaiba nila. At kaya ako naman paulit-ulit na kinaklaro sa inyo yan, baka sakali mangyari sa inyo yung ganitong problema, gaya ng nangyari kay customer. Hindi kahit papaano, meron na kayong idea. Kasi di ba sa ibang customer, pag bumabalik sila sa pagpapagawaan, sasabihin, ay, may iba na namang sira, kaya kailangan natin uli magpalit ng ibang pyesa. O, di para wag na sa inyo mangyari, kayo na mismo yung mag-troubleshoot. Tanggalin ko na nga itong dalawang coil spring compressor dito sa coil spring niya, mga bossing. Siyempre, after nyan, i-check nyo pa rin yung magkabilang dulo nitong coil spring. Dapat yung stopper nyan, ayan, yung tinuturo ng Danny Rico, nakatapat siya sa stopper niya, dito sa shock absorber at sa spring seat niya sa ibabaw. At dahil sa okay naman, pwede ko lang ibalik itong shock absorber dito sa dati niyang position. Sa paglagay niyan, mga boss, syempre naman, same procedure lang din. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Siyempre, unahin nyo dito sa taas. After nyo mailagay itong shock absorber sa dati niyang position, iangat nyo yan. Tapos, ilagay nyo itong washer niya. Tapos, yung nut na number 17, ipakapit nyo yan dito sa nut ng rod ng shock absorber mo. Pag okay na, o dito sa baba, pwede mo na ngayon isentro itong shock absorber dito sa steering knuckle mo. Medyo matigas lang ito mga bossing kaya gumamit ako dyan ng flat screw Isinentro ko muna siya maigi, yung butas nga ng shock absorber at itong butas nga ng steering knuckle. Dapat nakasentro yan bago nyo ilagay itong bolt na number 19. And mga boss, kung makikita nyo, na isentro ko na, itutulak ko na itong bolt. Ayan. Pag naitulak nyo na, paluin nyo na itong bolt para hindi kayo mahirapan. Tapos, dito naman sa baba, yung isa pang bolt, yan, ilagay nyo na rin. Pag pumasok na siya, paluin nyo lang. Tapos, pwede nyo na ngayon ipakapit yung bawat nut itong bolt. Yan. Pag okay na ipakapit nyo na yung bawat nut nitong bolt, pwede mo na ngayong higpitan yan. Gamit niya itong socket wrench mo na number 19. Siyempre, dahil sa kontrahan yan, 2 tools yung ginamit ko. Okay na mga boss, na final ko na yung higpit.
Sunod ko naman itong stub link niya, i-connect ko na yan dito sa shock absorber. Tapos ilagay ko na yung nut niya na number 17. Pag naipakapit nyo na yan sa thread niya, pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit itong socket wrench na number 17. At pag okay na, dito ko naman ngayon sa brake hose at ABS wire mo. Meron naman niyang holder mga boss, bali lagyan nyo lang siya ng number 14 na bolt para ma-bracket nyo siya dito sa shock absorber, tapos i-final nyo na rin yung higpit. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video. Ipapakita ko pa sa inyo sa kabilang side kung ano nangyari. At para malaman nyo na rin na bakit bago na itong shock mounting niya, pero ang hatol ko, yung shock mounting pa rin ang pinanggagalingan ng problema. Kaya pasensya muna mga boss, hanggang dito lang muna. At sana lang sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong nakakakuha ng idea. Muli, maraming salamat sa panonood at kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat ulit. Yan talaga yung tama.